Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, sumabog po sa galit po, mga kabida, ito hong si Kitty Duterte po. Yung bunsong anak po mga kabida ni dating Paulong Rodrigo Roa Duterte, dito ho sa sinabi po ni Miss Sharon Cuneta mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kung maalala po ninyo, nung nagkita po, ito hong si Sharon Cuneta, ito hong si PBBM at First Lady Lisa Marcos sa isang event ng mga stars, mga bida, nabanggit po ni Miss Shawi po, na nagkamali daw ito hong si PBBM sa pagpili ho ng kanya hong vice presidente, nag-react ito hong si Kitty Duterte, po. Alright, ito, babasahin ko lang po, Ito po ay post po ng MD TV channel po, mga kabida. Ang sabi daw dito ni Miss Kitty, bilang reaction po sa naging pahayag po ni Miss Sharon Cuneta po, mga kabida. Kapal ng mukha mo, Mrs. Sharon Cubeta. For your information, hindi ginusto ng ate ko na makatandem niyang pangulo niyo nung eleksyon, kundi lang sa pinilit ng Marcos family. Ayaw nga ng tatay ko sa PBBM mo noon pa. Nag-warning pa nga si Dada, di ba? And for your information, Madam Artista, kung wala ate ko noon, walang Marcos na presidente ngayon. Tumanda kang walang pinagtatadaan. Ayan. Yan po yung sinabi po ni Miss Kitty, Okay, ito yung naka-post po kasi, dito ho sa MDTV channel po, mga bida, yung reaction po ni Miss Kitty Duterte doon ho sa naging pahayag po, ni megastar Sharon Cuneta po, mga bida. Honestly, totoo yung sinabi po, may punto po ito hong si Kitty, mga bida. Kasi mali kasi yung perception na nang dahil ho sa mga Marcos o nang dahil po kay PBBM, nanalo ito hong si Vice President Sara Duterte. No, hindi po yan ang totoong nangyari po, mga kabida. Kasi unang-una po, malinaw po doon ho sa sinabi po ni Senator Amy Marcos, mga kabida, na kaya sila pumunta po ng Davao way back 2021 po, mga kabida, para lang po kausapin ito hong si Vice President Sara Duterte na kung maaari po, makipagtandem po kay BBM during that time. Kasi ang original po na plano ng mga Marcoses po, mga kabida, tatakbo bilang vice presidente po itong si PBBM, mga kabida. Okay, kaya gusto ho nilang makatandem po ni PBBM itong si VP Sara, okay, during that time. Subalit, tumanggi po itong si Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Kaya nangyari po, nag-slide down. Alright? At yun, pumayag po si Sara pero as vice presidential candidate po, mga kabida. Kasi naalala ko pa yung sinabi po ni Senator Amy Marcos po, mga kabida, na binanggit po niya kay VP Sara, hindi daw sila mananalo kay Vice President Leni Robredo kung sila-sila lang po. Wala hong backup plan. Walang Sara Duterte po, mga kabida. Kaya yun yung rason kung bakit sila pumunta sa Davao para puligawan ito hong si VP Sara, po, Mali yung narrative po, na nang dahil po kay BBM, kaya nanalo ito hong si Sara Duterte. Look, kung titingnan po natin yung kanila hong mga boto, mas malaki pa po ito hong si VP Sara, 32 million votes ang nakuha po niya. Samantalang ito hong si PBBM, nasa 1 million votes lang po, So, dyan pa lang, indikasyon yan, mga kabida, na mas marami ho ang suporta po, o sumusuporta po kay VP Sara kumpara po kay Marcos Jr., mga kabida. Kaya, eto, nagalit ito hong si Kitty dahil mali-mali yung impormasyon po ni Miss Shawi. Okay? Sa totoo lang, sabi po niya dito, walang Marcos na presidente ngayon kung wala po si Inday Sara Duterte po, mga kabida. Okay? Hindi po makakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas si Marcos Jr.
kung hindi po siya nakipagtandem po kay Sara Duterte. Kung sila-sila lang po mga kabida, lalamunin po siya actually ni Leni Robredo. Pero since meron pong Duterte, kaya yon tinambakan ng husto po ni PBBM po mga kabida ito kung si Leni Robredo. Yun yung totoong story po doon. Okay? Yung narrative na parang ang naghabol po mga kabida ito kung si VP Sara, mali. Mali po yun. Actually, no? Kaso lang, yan yung ginagamit na narrative po ng Marcos administration po, mga kabida. At lalong-lalo na po, ito kung si Claire Castro. Okay? So, kung uulitin po natin ang election, VP Sara at Marcos Jr. maglaban-laban po mga kabida for president. Okay? Siguradong pupulutin ho sa kangkungan ito hong si PBBM mga kabida, lalong-lalo na po ngayon. Okay? Na wala na pong tiwala po ang taong bayan. Malinaw naman po sa mga service mga kabida na nag-negative na po ito hong si Pangulong Marcos when it comes to trust and even performance ratings mga kabida na ginawa po ng ilan sa mga survey firms. Okay? Bakit? Because napatunayan na po ng mga kababayan po nating mga Pilipino that Marcos Jr. is really a weak president mga kabida. Tama yung sinabi po ni dating Paulo Rodrigo Duterte na hindi ho maaaring maging Pangulo si Marcos Jr. because he is a weak president. Okay? Look what happened to our economy ngayon. Tingnan po natin kung anong nangyari po sa foreign direct investments natin, mga kabida. Tingnan nyo kung anong nangyari ho sa piso currency po natin. Ang value po ng piso currency po natin, mga kabida. Alright? Tingnan what happened sa ranking po ng Pilipinas when it comes to corruption eradication po. Wala In fact, pangatlo po tayo makabida na pinaka-corrupt na bansa sa buong Southeast Asia. Imagine that. Napakasakit at nakakahiya po yun. And it only happened during the Marcos administration, mga kabida, Pang 120 tayo, sa rankings mga kabida ng Transparency International. Okay? Most efficient in eradicating corruption, number 120 po tayo mga kabida. Okay? Kung hindi ako nagkamali, number 1 yung Switzerland. Tapos I don't know kung sino yung number 2, number 3 yung Singapore. Okay? Tayo po ika 120 out of, I think, 300 countries all over the globe. Okay? So, nakakahiya po yan, mga kabida. Ngayon, sasabihin po ni Megastar, mga kabida, na nagkamali po itong si PBBM na pumili ng kanyang vice presidente. O baka naman po, nagkamali po si Sara Duterte na pumili, ng kanyang katandem po para maging Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida, Marami hong nagsisisi po na sana hindi na lang nila binoto ito kung si PBBM, mga kabida. In fact, yung sisi po mga kabida, ibinuntun po nila kay Sara Duterte, dahil kung hindi lang po kay Sara Duterte, kung hindi lang po siya nangampanya for PBBM, hindi sana sila bumoto kay PBBM. Pero wala na po tayong magawa po Tapos na po yun, mga kabida. More than nasa kaligitnaan na po, ng termino po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? At malapit na pong matapos po ito, mga kabida. At ito na lang. Okay, pagdasal na lang po natin, na sana sa susunod na election, kung sino man po yung mapipili bilang next President of the Republic of the Philippines, sana hindi ho katulad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kabaliktaran po doon ho sa sinabi po ni Jose Claire, mga kabida, na sana ang susunod na Pangulo po ng Pilipinas ay katulad po ni PBBM. Sabi po ni Jose Claire Castro, mga kabida. Do you agree? Agree po kayo? Okay? Na ang susunod na Pangulo po ng Pilipinas sana ay katulad po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Fan ba kayo ni PBBM? Are you satisfied
the way the president performed, mga kabida, no? Okay? So, hindi ko pa alam kung ano po ang reaction po ni Miss Shawi po dito ko sa naging banat po, mga kabida, no? Ni Miss Kitty Duterte po. Alright? So, para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Thank you very much. Magandang araw sa lahat.